Hello everyone, magluluto na naman tayo ngayon ng isa na namang masarap na ulam. So ayan, meron tayo ditong tulingan. So ayan, malalaking tulingan yung nabili ko kaya pinutol ko. So ayan, ito yung ating mga sangkap. Ayan, meron tayo ditong sibuyas, bawang, luya, at syempre maraming kamatis at siling haba. So ayan, meron din tayong paminta. At ito nga, syempre, ako mahilig sa gulay kaya ayan, maraming gulay na naman ilalagay ko dito. So ayan, para naman gulay pa lang ulam na. So ayan, di ba? Maraming gulay para dagdag din yan sa ating ulam, o di ba? At syempre ito yung ating gagamitin. Ayan, meron tayong instant gata at meron din tayo dito ang pampalasa. So ayan, yan ang ginamit kong gata para hindi na hassle pagluto. So ayan, ipiprito ko muna yung ating tulingan. So ayan, at ito na nga, ayan na lahat ng yan na yung lahat na tulingan na prito ko na lahat. So ayan, ang ano lang naman yan, ang medyo toasted lang yan, yung ano lang yan, mga gilid lang yan, pero yung laman niya hindi pa naman yan. So ayan, syempre ipapaksiw ko muna yan, kaya ayan, nilagay ko muna sa kawali. Ayan, pinagsama-sama ko na lahat, nilagay ko sa ilalim yung ating isda, at syempre yung mga sangkap nilagay ko na lahat sa ibabaw. So yan, at syempre nilagyan ko rin na rin yan ng suka. So yan, suka ang una nating ilalagay kasi ipapaksi muna natin yan bago natin yan lalagyan ng gata. So yan, yung suka depende kung gaano kadami ang gusto nyo. So ayan, depende sa dami ng isda. So, at syempre lalagyan ko rin yan ng tubig. So yan, hindi pwedeng suka lang, kaya lagyan din natin yan ng konting tubig. So ayan, o diba? At syempre ayan na, ready na natin yan isalang. So ayan, nasalang ko na nga. So ayan, o diba, ayan, sakto lang yung tubig na nilagay ko, at syempre yung suka sakto lang din, depende sa dami ng isda. So yan, ganyan lang kasimple mag-prepare nito. So ayan nga, kumulo na. Ayan, o diba, konti na lang yung ating nilagay na sabaw, kaya pwede na natin yan lagyan ng lagyan na natin yung gulay dahil nanuot na yun dyan yung ating suka at syempre yung mga sangkap sa ating isda. At ito na nga, nilagay ko na yung mga gulay. Ayan, o diba, o sa dami ng aking gulay, ayan na nga, o diba, hindi nyo na naman makita kung asan na yung mga isda, o diba. Pero okay lang yan kasi mas masarap talaga nito maraming gulay. At syempre ayan, nilagay ko na rin yung gata, o diba, ganyan lang. Hayaan lang natin yan na kumulo. Pag kumulo na yan, bababa na yung mga gulay na yan. So ngayon, syempre, kalalagay lang. Kaya ayan, o diba, ang dami-dami talagang gulay. So ayan, hayaan lang natin yan kumulo. At syempre, malapit na yan maluto, kaya nilagay ko na rin yung ating isa pang pampalasa yan at yung ating siling haba. Yan, hayaan lang natin yan na kumulo yung ating gata para siya, mas lalo siyang maging creamy pag medyo matagal mapakulo yung ating gata, o diba. At syempre habang ganyan yan, yung gata niyan, binubuhos-buhos ko yan dyan sa ibabaw ng gulay, o diba, para naman malagyan din ng gata yung ating gulay, kasi nga madami yung gulay na ating nilagay. Pero okay lang yan kasi hindi naman to kailangan yung overcook. Mas masarap tong gulay na to, hindi siya yung lutong-luto, kaya okay na yan yung ganyan lang, o diba. Nakakatakam talaga. O, diba? Yung itsura pala, matatakam ka na naman. Sarap kaya isabaw ng sabaw nito sa kanin. At syempre yung ating gulay. Yan sa mga may hilig sa gulay. Ako mahilig ako sa gulay. Gusto ko laging may gulay ang aking inuulam. So yan, kaya kahit isda, lalagyan ko ng gulay talaga. So eto na nga, ayan, naluto na. O diba? Talaga naman. Ako po, tingnan nyo yung sabaw. Talagang nakakatakam. Creamy na creamy yung ating sabaw. O diba? At syempre yung kamatis, naku, dagdag pa yan sa nakakapalinamnam sa ating ulam. So ayan. So ito ang aking version ng pritong tulingan na pinaksiw na may gata. So ayan, o diba, ano pang inaantay nyo? I-try nyo nang lutuin ito at paniguradong magugustuhan ninyo. Thank you so much for watching everyone.